Iba't ibang anyo ng teknikal bokasyonal na sulatin. Una, manual. Karaniwang naglalaman ang isang manual ng iba't ibang impormasyon hinggil sa isang produkto, kalakaran sa isang organisasyon o samahan, o kaya'y mga detalyeng naglilinaw sa proseso, estruktura, at iba pang mga detalyeng nagsisilbing gabay sa mga magbabasa nito. Komprehensibo ang nilalaman ng isang manual dahil naglalayon itong magpaliwanag at maglahad ng mga impormasyon tungkol sa isang bagay o paksa. Kalimitang nakaayos ng pabalangkas ang mga nilalaman ng isang manual na makikita sa talaan ng mga ito at formal ang ginagamit na wika. Maaari din namang magtaglay ng mga larawan o di kaya'y chart ang isang manual upang maging higit na maliwanag ang paglalahad ng mga impormasyon. Gayon din ang mga salitang teknikal kung hinihingi ng pangangailangan. Dagdag pa rito, maaari ding magtaglay ng appendix o index ang mga manual. Mahalaga ring tandaan ang mga sumusunod. Ang manual ay isang libro ng impormasyon o mga tuntunin. Sa pagsulat ng manual, mahalagang panatilihin ang pagiging tiyak sa kung para kanino ang manual, kung sino-sino ang mga gagamit nito. Mahalaga ring panatilihin ang pagiging payak, maiksi at tiyak ng pagkakabuo ng mga ilalagay sa manual upang maiwasan ang kalituhan ng mga mambabasa. Mahalagang bigyang halaga ang nilalaman ng manual kung ano ang pangunahing paksang tinatalakay nito. Kalimitang binubuo ang manual ng pamagat nito na siyang maglilinaw kung tungkol saan ang manual. Mayroon din itong talaan ng nilalaman kung saan nakalahad ang mga nilalaman ng manual. Pangalawa, liham pangnegosyo. Sa gitna ng makabagong teknolohiya, ay hindi naman dapat isantabi ang kaalaman sa pagsulat ng liham. Isa sa mga uri nito ay ang liham pangnegosyo na kalimitang ginagamit sa korespondensya at pakikipagkalakalan. Katulad ng iba pang uri ng liham, tinataglay rin nito ang mga bahagi gaya ng ulong sulat, petsa, patunguhan, bating pambungad, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Nakatuon ang liham pangnegosyo sa mga transaksyon sa pangangalakal katulad ng pagkambas ng halaga ng mga produkto o kaya'y liham ng kahilingan at liham pag-uulat. Formal ang paggamit ng wika sa ganitong uri ng liham. Maaari ring magtaglay ng kalakip ang mga nasabing halimbawa. Mahalaga ring tandaan ang mga sumusunod. Ang liham o sulat ay nagtataglay ng mga impormasyon para sa patutunguhan. Isinusulat ito ng isang individual na may nais iparating sa pagpapadalhan ng liham. Nag-iiba-iba ang paraan ng pagkakasulat ng liham batay sa kung ano ang layunin nito, kung kaya't maraming iba't ibang uri ng liham. Isa na rito ang liham pangnegosyo. Sa pagsulat ng liham pangnegosyo, mahalagang tiyakin kung ano ang layunin nito. Maaaring itong maging isang liham kahilingan, liham pag-uulat, liham pagkambas, subscription, pag-a-apply, pagtatanong, at iba pa. Mahalagang bigyang halaga ang nilalaman ng liham pangnegosyo at ang iba't ibang uri nito. Kalimitang binubuo ang liham pangnegosyo ng ulong sulat na siyang nagtataglay ng ahensya o institusyong pagmumulan ng liham. Petsa kung kailan isinulat ang liham, patunguhan o
kung kanino ipadadala ang liham, bating pambungad para sa pagbibigyan ng liham, katawan ng liham na siyang naglalaman ng pinakapunto ng liham, bating pangwakas para sa padadalhan ng liham at lagda ng nagsulat ng liham. Formal ang paggamit ng wika sa pagsusulat ng liham pangnegosyo at maaaring kakitaan ng mga salitang teknikal na kinakailangan sa isang partikular na trabaho. Pangatlo, flyers o leaflets at promo materials. Kalimitang ipinamumudmod ang mga flyers o leaflets at promo materials upang makahikayat sa mga tagatangkilik ng isang produkto o serbisyo. Bukod pa rito, nagbibigay impormasyon din ang mga materyales na ito para sa mga mamimili o kung sino mang makababasa ng mga ito. Kapansin-pansin din ang pagiging tiyak at direkta ng mga impormasyong nakasulat sa mga ito. Hindi maligoy ang pagkakasulat at informatibo sa mga mambabasa. Ilan sa mga kadalasang nilalaman ng flyers o leaflets at promo materials ay ang mga katanungan at kasagutan hinggil sa produkto o ang mga batayang impormasyong may kinalaman dito. Karaniwang ding nagtataglay ng mga larawan ang mga ito upang higit na makita ang visual na katangian ng isang produkto. Makulay rin ang mga ito na posibleng makatulong na makahikayat sa mga potensyal na gagamit o susubok sa isang bagay na iniaalok o ipinaaabot sa mas nakararami. Posible ring makita ang ilang mga detalye may kinalaman sa pagkontak sa mga taong nasa likod ng pagbuo ng mga nasabing materyales, gayon din ang kanilang logo. May mga pagkakataon ding pumapasok ang paglalaro sa mga salita at iba pang pakulo sa paglikha ng mga flyers at promo materials upang higit na tumatak sa mga mamimili ang pangalan o kaya'y iba pang impormasyon hinggil sa isang produkto o serbisyo. Makikita ito sa halimbawa sa kanilang mga tagline. Maraming salamat at hanggang sa muli.